everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Nagulat ko ba kayo? Ako nagulat ko rin ang sarili ko. Hi po! Good day sa inyo at maraming salamat sa pagbisita niyong muli dito sa ating channel. Nais ko munang humingi ng paumanhin yesterday kasi wala pala tayong video yesterday kasi nga yung ating battery ng ating camera ay na-lowbat. Tapos, hindi niya natapos yung video at nakurap pa talaga. Ang arte-arte talaga ng kamerang ito. Charot lang. Anyways, hello sa inyo. Naway nagustuhan nyo ang handog nating kwento na part 2 ng storya kahapon ng ating letter sender na si Sol. Ngayon, ang part 3. So, kung hindi nyo pa napapanood ang part 1 at part 2, please click the link na nandyan sa description box kasi may part 1 at saka part 2 na link dyan. Pero bago ang lahat, syempre, nais ko munang mag-thank you doon talaga sa mga suki natin na hindi tayo iniiwan kahit ano pa man ang mangyari. Kung hindi man sila makapanood for today's video, bukas magmumukbang, sa susunod na araw magmumukbang. Thank you so much talaga sa inyong walang sawang pagsuporta. Excuse me. At dahil dyan ako, magsha-shoutout tayo ng iilan sa inyo. Hindi natin malalahat kasi mumunti lang po ang oras natin for intro. Hi naman kay Gloria, kay Elsica Lopez, Jennifer Lingasa, maraming salamat. Hello kay Danilo Arroyo. Thank you so much sa mga taga Masbate City. Cristel Duerme, Dagoplo, Evelyn, Renalyn Santos, Margie Flores, Lady Grace. Maraming salamat, Chazi Chay. Hello rin kay Rodeline Panganiban, Marlene Vargas, Abigail Tenorio. Maraming salamat sa pakikinig. Angelica Balienas from NHA Bangkal. Thank you so much. Hello rin kay Lectar Selasor. Salamat sa pakikinig. Kay Sir Reynaldo De Vera, thank you so much po sa inyong pakikinig. Sa mga hindi pa po natin nababati, o abang-abang, baka sa end ng video na ito may oras tayong bumati, o kung hindi naman, baka bukas o sa susunod nating video, kayo na po ang ating mababati. Nako! Yung past kahapon o yung nakaraan kahapon, past, yung nakaraan kahapon, ako muntik nang makipaghiwalay talaga itong si Sol dito kay Christian kasi nagsiselo siya. Nako naman, ano kaya ang magiging ending ng dalawa? Ending na kaya ito? Well, let's see. Ito na po ang part 3 ng kwento ni Sol dito lamang sa Dear Mama Mia. Humingi ng paumanhin sa akin si Christian tungkol sa inasal ng kanyang mga relatives, particularly ng kanyang tita. Pero sabi niya, nais raw niyang ipakilala ako sa lahat nang sa ganon ay alam na nila na may bago ng girlfriend si Christian at hindi na ito pwede pang ipag-partner kahit na kanino pa, lalo na sa ex nito. Kaya naman, dahil sa matatamis na salita ni Christian, sino ba namang babae ang hindi kikiligin sa style niya? Feeling ko talaga ay ang ganda-ganda ko. Feeling ko, abot hanggang tenga ang mga ngiti ko, abot din hanggang buto at tagos sa puso ko, lalo na kapag kinikilig ako sa kanya. Mahal na mahal na mahal ko si Christian. Hanggang dumating ang December, malapit na ang kasal noon ng kapatid ni Christian. Bising-busy na silang lahat sa pagpe-prepare. Isang hapon, nandoon si Christian sa bilyaran namin at nakipaglaro sa mga tambay doon. Ewan ko ba na adik ata siyang makipaglaro sa mga pinsan ko at sa mga tambay doon sa bilyaran namin. Ako rin medyo na-addict din ako sa larong billiard. Siyempre, meron ding patong its sa cellphone. At dahil natutuwa akong pagmasdan si Christian nakalaro ang aking mga pinsan at ang aking papa, isang araw ay hiniram ko ang cellphone niya. Dahil busy siya sa paglalaro ng billiard, sabi ko maglalaro na lang ako ng online tong-its. Natutuwa at nalilibang na ako habang naglalaro nung may biglang nag-pop up sa messenger ni Christian. Gusto ko sanang i-ignore yun at i-minimize na lang yung nag-pop up na chathead. Pero medyo na-intriga ako dahil napansin ko na parang picture iyon ng ex-girlfriend niya yung nag-pop up.
'Di ba makikita naman sa Messenger kahit hindi mo inopen kung sino yung nag-text at kung ano yung chat? Mama Mia, nabasa ko doon na yun nga ay ang ex-girlfriend ni Christian. Salamat, Chan. Talagang ginawa mo yung sinabi mo. I'm so relieved now. How I miss everything about us. How I miss you so much, Chan. Sana maibalik pa natin ang lahat now that everything is settled. Yun nang nabasa ko nung swipe down ko ang screen para mabasa fully ang message ni Jean. Dahil sa message na yon ay hindi ko napigilan ng sarili kong buksan ng messenger ni Christian. Pero chat lang naman ni Jean ang pinakialaman ko. I mean, ang tinignan ko. The rest of his messages and GC ay hindi na ako nakialam at hindi ko na binasa pa. Though in a relationship kaming dalawa ni Christian, but I know we must respect our privacy. Even our cellphones, dapat hindi namin masyadong pinapakialaman, lalo na kung walang pahintulot sa isa. Selosa ako pero paminsan-minsan alam ko rin naman kung hanggang saan lang ako lulugar. Mama Mia, nag-backread po ako ng mga chat nilang dalawa nung ex niya na itago natin sa pangalang Jean. Napaka-sweet ng kanilang mga messages. Pero nung tinignan ko ang date, 11 months ago pa lang pala yun. January pa nung mga sweet messages nilang dalawa with matching tampu-tampuhan pa talaga dun sa messenger. Hanggang sa nag-scroll down na ako dun sa mga recent dates. Sa mga panahon na kaming dalawa na ni Christian. Kasi alam ko naman, Mama Mia, nung mga panahon na wala pa kaming relasyon ay wala talaga akong karapatan kung ano man ang ginagawa niya sa buhay noon. After nung birthday ng mama ni Christian ay nandoon pala si Jean, gaya nga ng kwento ko sa inyo. Pero hindi lang yun, magka-chat pa lang silang dalawa pala ni Christian that time. Pero walang masyadong reply na nakikita ko from Christian. Although makikita mong ang dami-daming chat nung Jean na para bang gustong-gusto niya talagang makipag-chat kay Christian, wala naman akong nakitang reply. Kaya nga medyo relieved ako nung mga panahon na yun. Month of November, yun ang katapusan na may nakita akong reply galing kay Christian. Nung nag-send si Jean ng picture niya na meron siyang mga pasa sa kanyang katawan. With the caption, "He did this to me." Bakit hinahayaan mo lang na gawin niya yan sa'yo? Dapat sabihin mo yan sa daddy mo para hindi kanya piliting ipakasal dyan at para maging malaya ka na. Yun ang reply ni Christian sa mensahe ni Jean. The following message that time ay mga minutes ng mga video call. Nagtatawagan sila. So, ibig sabihin, tumatawag si Jean kay Christian at meron din doong it took 20 minutes para mag-usap silang dalawa. Kasi nakalagay naman ang call time records dun sa mga video calls nila. So, anong pinag-uusapan nila? Well, hindi ko alam. Nasundan pa ng nasundan ang mga record dun sa video call nilang dalawa. At ang pinaka-latest ay last week lang ang date from the time na nabasa ko yun. And then, yun na ang nakita ko sa messenger, ang chat ni Jean, na nagpapasalamat at sinabing ginawa na raw niya ang sinabi ni Christian sa kanya. Mama Mia, medyo hindi talaga magandang pakiramdam ko nun. Sumama ang loob ko. Ano to? Anong ibig sabihin ni Jean sa mensahe niya? Ano pala ang rason kung bakit sila naghiwalay dalawa? Naging panakipbutas lang ba ako ni Christian? Ano bang pinag-uusapan nila at umaabot ng halos 30 minutes ang bawat tawag nila sa isa't isa? And bakit kailangang hindi sabihin sa akin ni Christian ang totoo? Bakit hindi niya sinabi sa akin na nagkakausap pa pala silang dalawa ng ex niya?
Ano ba talaga ang real score between sa kanilang dalawa? Hindi ko sinabihan si Christian na binasa ko yung messenger niya. Nag-antay ako na siya mismo ang mag-open up at siya mismo ang magsabi sa akin. Binigyan ko siya ng pagkakataon na aminin sa akin ang totoo. Nag-aantay ako na siya ang magsabi sa akin na nagkaka-chat pa silang dalawa ng ex niya. Hanggang sa umabot ang araw na the next day ay kasal na ng nakababatang kapatid ni Christian. May usapan kaming dalawa ni Christian na susunod na lang ako sa reception venue ng kasal kasi that time ay may meeting din po kami sa division office na kailangan ko talagang puntahan kasi ako ang isa sa mga coordinators noon. So sinabihan ko si Christian na siguro mga hapon na ako makakadalo at dun na lang ako dederecho sa reception venue ng kasal. After the meeting ay umuwi muna ako dahil syempre kailangan kong mag-makeup at kailangan kong magpaganda. Wedding yun, kaya alam kong maraming magaganda doon at nakakahiya naman kung ako lang yung magmumukhang basahan. I'm wearing my casual outfit nung pumunta na ako sa hotel kung saan ginaganap ang wedding reception ng kasal ng kapatid niya. Dumating ako sa venue mga 3:45 p.m. na and I was about to enter the venue. Nung nasa may parking area kung saan nakapark ang bridal's car ay nakita ko si Christian at ang ex-girlfriend niyang si Jean na nagyayakapan. Naka-backhug si Jean kay Christian and then ilang saglit pa ay humarap si Christian sa kanya. Hindi ko naririnig kung ano man ang kanilang pinag-usapan. Pero nakita ko, Mama Mia, na gumante ng yakap si Christian kay Jean. Napamura ako noon sa isip ko. Para pong winasak ng ilang milyong beses ang puso ko sa aking nakita. Mahal ko na talaga si Christian at sobrang sakit sa akin ang mga nasasaksihan ko ngayon. Napatras ako bigla at hindi na ako tumuloy na pumasok sa loob ng venue. Pumalis na lang ako sa hotel na tumutulo ang mga luha sa mga mata ko. Ang sakit-sakit talaga ng nararamdaman ko. Lagi na lang ba akong masasaktan? Lagi na lang ba akong lolokohin? Ano ba talaga ang papel ko dito sa mundo? Ang lagi na lang saktan ng mga lalaking mamahalin ko? Mama Mia, minura ko ng minura si Christian sa isip ko. Pareho lang pala silang dalawa ni Mark. Ang galing-galing lang nilang magsalita at ang galing-galing lang nila kapag kaharap ka. Mga manloloko. Parehas lang siguro ang mga lalaki, lalo na yung mga gwapo. Hindi talaga nakokontento sa isa. Siguro mas sumasarap sa pakiramdam nila kapag alam nilang maraming babaeng nagkakandara pa sa kanila. Mama Mia, ang sakit-sakit talaga sa loob ko. Habang nagko-commute ako papunta at pauwi sa amin, ay hindi ko talaga maiwasang umiyak kahit pa nga may ibang mga pasahero. Hindi kasi ako nakapagmotor nung araw na yon kasi nakasandals ako. Diyahin naman kung magmomotor ako habang naka-wedge sandal ako nung mga panahon na yon. Nagpaganda pa naman ako, pero wala rin palang silbi. I found myself inside the bar dahil hindi muna ako umuwi. Wala muna akong mukhang maihaharap sa parents ko at hindi ko sila mapakitunguhan ng maayos dahil masakit na masakit talaga ang loob ko. Kaya naman tinawagan ko ang mga kaibigan ko, sina Ann at John kasi silang lang naman ang mga single sa barkada at sila lang ang medyo mas madaling tawagin dahil malapit lang din ang kanilang pinagtatrabahuan sa akin. Sobrang iyak ko nung nakita na ako ng mga kaibigan ko. Mama Mia, hindi talaga mawala-wala sa isip ko ang eksenang nasaksihan ko habang magkasama si Christian at ang ex-girlfriend niya. Ininom ko lahat ng sama ng loob ko noon. Sobrang sakit talaga. Ewan ko pero pakiramdam ko ay parang mas masakit ito kaysa sa ginawang panluloko sa akin ni Mark.
Hulog na kasi ako kay Christian eh. Akala ko talaga siya na. Kasi nga 'di ba, pinaglayo pero muling pinagtagpo para magmahalan. Sino ba naman ang hindi masyadong mapofall kapag ganyan ang sinabi sa'yo? Kaya minahal ko na talaga si Christian. Sol, dapat hinarap mo silang dalawa. Dapat kinonfront mo sila para mas klaro sa'yo. Sabi ng kaibigan kong si Ann. Para saan paan? Para papiliin ko si Christian? Kung yung babae ba o ako? Tapos what if mas lamang talaga yung ex niya kaysa sa akin? Mas lalong masasaktan ang puso ko. Mas lalo akong madudurog. Mama Mia, ang dami-dami pang in-advise sa akin ng mga kaibigan ko at dahil doon ay mas lalo lamang akong napaiyak. Ilang saglit pa ay tumunog ang cellphone ko sa loob ng bag ko. Nung binuksan ko yun at tinignan ko ang screen ay si Christian ang tumatawag. I hate you. Ginawa mo lang akong panakip butas. Let's break up na. Fine. Malaya ka na. Gawin mo na lahat ng gusto mo kasama ang ex mo. Yun ang sinabi ko nung sinagot ko ang tawag na niya at hindi ko na siya hinayaang sumagot pa. Pinatay ko na agad ang tawag na yon. Mama Mia, ang narinig ko lamang sa kabilang linya ay ang pagtawag niya sa akin ng tawagan namin na lab. Patuloy lang ako sa pag-inom habang nandoon ang dalawa kong mga kaibigan at dinadamayan ako sa problema ko. Lagi lang nila akong hinahaplos sa aking likod. Tagay there, tagay everywhere, and boom! Nag-blackout na naman ang ate nyo. Mama Mia, nagising na lamang ako sa isang napaka-unfamiliar na lugar para sa akin. Ang una kong nakita ay ang puting kisame. I thought na nasa ospital ako dahil puti ang unang-una kong nakita. Lab, masakit pa ba ang ulo mo? Okay ka lang? Tanong ni Christian sa akin na nagwo-worry habang nilalapitan ako. Asan sina Ann at John? Asan ako? Bakit nandito ako? Yun ang naging sunod-sunod kong tanong dahil naguguluhan talaga ako kung bakit ako nandun. Ang huling alaala ko ay nasa bar ako at ngumangawa habang umiinom. Nasa hotel tayong dalawa. Ang mga kaibigan mo, umuwi na kanina pa. Naguguluhan talaga ako kung anong nangyari at kung bakit nandun si Christian. Bumangon ako. Kahit na medyo tumatakbo pa ang eksena na nakikita ko dahil nahihilo pa ako, ay pinilit kong bumangon dahil gusto ko nang umuwi. Hindi ko nagugustuhan ang pagtingin ko sa mukha ni Christian. Dahil kahit kagigising ko pa lamang ay hindi ko malilimutan kung paano niya ako niloko. The nerve of the cheater. For me, Mama Mia, naniwala talaga akong nag-cheat siya. Kasi 'di ba? Alam naman ng lahat na what you see is what you believe, right? Kaya nakita ko silang dalawa na nagyayakapan. Ano pa bang ibig sabihin nun? May mga messages sila at may mga tawagan silang hindi sinasabi sa akin ni Christian. Ano pa bang ibig sabihin nun? Bumangon na ako sa kinahihigaan ko pero mabilis siyang lumapit sa akin. Hinawakan niya ang braso ko at tinulungan niya ako para makabangon na akala mo'y baldado at hindi marunong bumangong mag-isa. Huwag mo akong hahawakan, Christian. Umalis ka nga sa harapan ko dahil ayokong nakikita yung pagmumukha mo. Yan ang matapang kong sabi sa kanya. Lab, wag naman ganito. Ano bang kasalanan ko? Bakit bigla-bigla ka na lang naging ganyan? Bigla-bigla mo na lang akong hinihiwalayan. Bigla-bigla mo na lang akong inaaway tapos umiinom ka pa. Diba sabi ko sa'yo, wag ka nang tumagay ng ganon? Alam mo, Christian, wag ka ngang magdrama dyan. Parehas kayong dalawa ni Mark. Umalis ka dyan sa harapan ko. Mama Mia, hindi ko halos matapos ang gusto kong sabihin sa kanya
dahil sinisikmura ako nung mga panahon na yon. Ang pangit talaga ng nararamdaman ko kaya tumakbo na lang ako sa CR at doon ako nagsuka at nilabas ang lahat ng mga gusto kong ilabas kani-kanina pa lamang. Ang pait at ang pangit sa panlasa nung nagsusuka ako. Ito talaga ang downside ng labis at sobrang pag-inom. Napakapangit sa pakiramdam. Yun bang feeling na nanlalamig ka na? Yun bang feeling na parang walang laman ang tiyan mo? At yun bang feeling na parang babaliktad ang sikmura mo? Tapos may maasim pa na baho, tapos may lasang beer pa na hindi mo talaga maintindihan. Hewan ko kung naranasan mo na yun, Mama Mia. Paulit-ulit kong minura ang sarili ko. Bakit naman kasi ako uminom ng sobra-sobra nang wala pa akong kain? Kasi nga, hindi ako kumain ng lunch dahil tinapos ko talaga ng maaga ang mga trabaho ko doon sa division meeting kasi nagmamadali ako noon para naman makasunod kaagad doon sa venue ng kasal. Sinabi ko sa sarili ko na doon na lang ako kakain pero hindi pala ako makakakain dahil sobrang sakit ng mga nakita ko. Mama Mia, sobra-sobra na ang trust issue ko. Kasi nga, niloko ako ni Mark. Tapos ngayon, niloko na naman ako ng lalaking pinag-alayan ko ng pagmamahal ko. Sometimes, Mama Mia, if nandun tayo sa sobrang sakit, sa sobrang sama ng ating nararamdaman ay parang magma-malfunction ang takbo ng ating utak. Yun bang hindi ka makapag-isip ng maayos? Yun bang hindi mo na alam kung tama pa ba o mali ang mga ginagawa mo? Ako talaga itong dakilang gaga na sa tuwing nabobroken, kahit na wala talaga sa sistema ang pag-inom ng sobra, ay nakakalimutan na yun. Nakakalimutan ko ngang wala pa akong kain, tapos uminom ako ng uminom kaya ang ending, grabing hangover, sakit sa tiyan, sakit sa sikmura, at palaging pagsusuka ang nangyayari sa akin. Mama Mia, while magkaharap kaming dalawa ng inodoro at ako dahil sa sobrang pagsusuka ko, dun ko na feel ang sobrang panlalamig ng katawan ko. Pinagpapawisan ako ng malamig. Sumunod naman si Christian sa akin at hinimas-himas ang likuran ko. Sinabi ko sa iyong umalis ka, 'di ba? I don't need your help. Umalis ka. Layuan mo ko kasi galit na galit ako sa iyo. Yun pala rin ang palagi kong sinasabi kay Christian kahit na bumabaliktad pa rin ang sikmura ko nung mga panahon na yon. Pilit kong inilalayo ang kamay niya na humahaplos sa likuran ko. Halos wala na akong lakas noon at lupaypay na dahil sa sobrang dami ng mga naisuka ko. Lumabas rin si Christian sa CR. Akakala ko ay umalis na siya at sinunod na niya ang gusto kong layuan niya ako. Pero narinig ko na lang siya na tumatawag sa may intercom ng hotel at nag-order ng pagkain. Nag-order rin siya ng mainit na tubig na may honey at sabi niya asap raw ang mga orders na yon. Lalo na yung mainit na tubig. Mama Mia, magti 3 months na kami noon ni Christian bilang mag-boyfriend at girlfriend. At alam na niya kung gaano ako kawalang pasensyang tao. Ang karakter ko kasi, Mama Mia, 50% mabuting tao, 20% silosa, and 30% masyadong mataas ang pride. Ewan ko, feeling ko naman ay nature na talaga ng mga babae ang pagiging ma-pride. Pumasok muli si Christian sa CR matapos niyang umorder at tinulungan niya akong tumayo. Pero syempre dahil OA ako, ay pilit ko pa rin inaalis ang kamay niya na sinusubukang i-assist ako para makatayo. Kahit na ang totoo ay lupaypay ako nung mga panahon na yon at walang lakas ang mga tuhod ko. Love, eto, inumin mo muna to
para hindi ka na masyadong sikmurain. Sabi niya habang iniaabot sa akin ang mainit-init na tubig na may honey na sinerve sa amin ng hotel staff. Ayokong uminom niyan. At pwede ba? Hindi ka ba nakakaintindi? Bobo ka ba? Sabi ko, umalis ka sa harapan ko. Mama Mia, sinabi ko yun pero hindi ako sa kanya nakatingin kundi sa may gilid ng kama. Hindi ko siya gustong tignan dahil naaalala ko lamang ang mga nasaksihan ko noong nagpunta ako sa venue ng hotel kung saan kinakasal ang kaniyang kapatid. Sige na please, huwag ka nang magalit. Lalabas ako ngayon para makakain ka. Kapag nakainom ka na ng honey, aalis na ako. Tapos mag-usap na lang tayo kapag malinaw na ang utak mo. Don't waste your time, Christian. Wala na akong balak pang makipag-usap sa'yo. Tinitigan ako ni Christian na para bang naiinis na rin siya sa akin. Pero hindi na lang siya nagsalita. Lumabas siya, Mama Mia. Paglabas niya, of course, ininom ko yung tubig na prepare ng hotel staff na may honey. Kasi medyo masama pa rin talaga ang pakiramdam ko kahit marami na akong nailabas sa pamamagitan ng pagsusok ako. Mama Mia, nung dumating ang in-order ni Christian ay kumain na rin ako. Kahit na ayaw ng sikmura ko ay kumain pa rin ako kahit konti. Para man lang magkalaman ang tiyan ko at maging maayos-ayos ang pakiramdam ko. Noong tapos na akong kumain ay kinuha ko ang cellphone ko. Doon sa may sling bag para tawagan sina John at Ann para alamin kung anong nangyari. Siya nga pala, Mama Mia, nung tinignan ko ang cellphone ko ay late morning na pala yun. Mga past 9 a.m. na ang nasa oras ng cellphone ko. Ann, anong nangyari kagabi? Bakit nandito ako sa hotel at bakit nandito si Christian? Tanong ko nung sinagot ni Ann ang tawag ko. Una kong tinawagan yung bakla kong friend na si John pero hindi niya ako sinagot. Kaya si Ann na lang ang tinawagan ko. Naku, Diyos ko, besh. Alam mo ba, ang sarap pa ng tulog ko. Napuyat kaming dalawa ni John sa'yo kagabi. Bumangon ka na nga. Tanghali na, oh. Ikaw ang inistorbo ko kasi yung isang friend natin ayaw sagutin ang tawag ko. Sabi ko kay Ann. Malamang pagod na pagod yun. Siya kaya ang nagbuhat sa'yo kagabi paakyat dyan sa may hotel. Kaya borlog na borlog pa yun ngayon. Tapos kumusta kayo ni Christian? Naliwanagan ka na ba? Naging okay na ba kayo? Alam mo, besh, baliw ka talaga. Umiinom ka nang hindi mo palang alam kung ano talagang mga nangyari tapos dinamay mo pa talaga kami. Alam mo, marami talagang namamatay dyan sa mga maling akala na yan. Ano? Anong okay? Anong maling akala? Alam mo, besh, nabasa ko kasi na nagkaka-chat pa silang dalawa ng ex niya. Tapos, nakikita ko pa doon na nagtatawagan sila ng halos 30 minutes at hindi lang isang beses kundi maraming beses. And then naabutan ko sila doon sa parking lot sa hotel kung saan ginaganap ang venue ng wedding reception ng kapatid niya at magkayakap silang dalawa. Pare-pareho lang silang dalawa, besh. Pare-pareho lang ang mga lalaki. Nakakainis. Sabi ko, galit ka pero sobrang iyak mo kagabi. Siyempre, besh, galit ako at nasaktan din ako. Mahal ko siya eh. Minahal ko siya. Alam mo, ewan ko sa yung babae ka. Agad-agad ka talagang nagja-jump into conclusion eh. Besh, kung kayo ang umalalay sa akin kagabi papunta dito sa hotel, bakit nandito sa hotel room si Christian nung magising ako? So ganito yon, Sol. Natulog ka na kagabi sa bar, ano? Alangan namang iuwi ka namin dun sa bahay niyo. So kami ang mapagalitan ng mga magulang mo, 'di ba? Kaya ayun, nag-decide na lang kami ni John na dalhin ka sa isang hotel.
Doon matutulog na sana tayong tatlo. Pero yung cellphone mo, ring ng ring. Laging tumatawag yung boyfriend mo. Sa galit nung bakla, sinagot niya yung cellphone mo. Tapos ayun, pinagalitan niya si Christian. Sobra-sobra ang galit nung bakla kay Christian kasi nga nadamay mo kami. Para talaga siyang ama na pinapagalitan ang anak niya. Kung alam mo lang kung gaano kalalaki yung bakla nating friend kagabi. Okay, tapos bakit dumating dito si Christian? Malamang sinabihan ni John kung nasaan ka namin dinala. Sabi pa ni John, magpaliwanag ka ngayong lalaki ka. Sino ba talaga ang gusto mo? Yung present mo o yung past mo? Kasi if hindi ka pa nakaka-move on dun sa past mo, dapat hindi mo niligawan tong friend ko. Tignan mo, nadamay tuloy kami. Ayusin mo ha? Ayusin mo pagsagot sa akin. Yun ang sinabi ni Anne sa akin na ginaya pa talaga ang boses ni John sa pagkakasabi. Bakit nyo naman siya pinapili? Hinayaan nyo na lang sana siya. Ano, hahayaan ka rin namin na uminom-inom tapos umiyak-iyak tapos nadadamay na naman kami. Mabuti na lang at walang pasok ngayon. Mama Mia, sabi niya, wag raw akong mag-worry. Dahil chinat daw nila ang kapatid ko kagabi at sinabing after ng kasal ay magkasama kaming dalawa ni Anne at doon kami pumunta sa bahay nila. Ginawa nila ako ng alibay para hindi ako mapagalitan ng mga magulang ko. Ang dami-dami pang kwento sa akin ni Anne. Ilang saglit pa ay nagbabay na rin siya sa akin. Pero hindi niya sinabi sa akin kung ano ba ang naging explanation ni Christian sa kanilang dalawa ni John nung tinanong nila ito tungkol sa akin. Ang sabi lang niya dapat daw kaming dalawa ni Christian ang mag-usap para raw mas maliwanagan ako. After I fixed myself sa loob ng CR ay medyo okay na ang pakiramdam ko. Kaya lumabas muna ako ng hotel. Masakit na ang sikat ng araw nung lumabas ako. Nag-check out ako pagkatapos ay nag-antay na ako ng masasakyan. Pero ilang sandali pa ay merong bumaba sa harapan ko na naka-black Honda motor big bike. Okay ka na, love? Halika na, sakay ka na. Bakit andito ka pa? Di ba sinabi ko sa'yo umalis ka? At bakit ako sasakay dyan sa motor mo? Umalis ako kanina kasi masyado pang mainit ang ulo mo. Pero hindi ako umuwi. Inantay lang kitang lumabas. Nandun lang ako sa may lobby at hindi mo ako napansin. Halika na. Sakay na. At bakit mo ako inantay? Sinabi ko bang mag-antay ka? Hindi. Pero dahil mahal kita, kahit na magagalitin ka, eto nag-antay ako sa'yo. Halika na, sumakay ka na. Kung hindi ka sasakay, sisigaw ako dito. Eh di sumigaw ka, wala akong pakialam. Sure ka ba talaga ang pasisigawin mo ako dito? Hindi mo ba talaga ako pipigilan? 1, 2. Tinignan ko lamang siya habang nagka-countdown siya. Akala niya siguro pipigilan ko siya. Ang isip ko noon, Mama Mia, ay nakakahiya din naman kapag sumigaw siya kaya sigurado akong hindi siya sisigaw. Kaya hinayaan ko na lamang siya. Nung bigla na lang niyang sinigaw na ang kanyang teacher na dream girl niya dati, ngayon ay girlfriend na niya pero nalulungkot siya dahil hinihiwalayan siya. Pinagtitinginan kami ng mga tao na nasa labas ng hotel kaya napamura talaga ako sa sarili ko. Dali-dali akong sumakay sa kanyang motorbike pagkatapos ay sinubsob ko ang mukha ko sa likuran niya para hindi ako makilala ng mga tao. Buti siya kasi naka-helmet kaya hindi siya masyadong makikilala. Eh ako, nakabuyangyang ang pagmumukha ko sa harap kaya itinago ko yon sa likuran niya. Tawa lang ng tawa itong si Christian. Ewan ko ba kung bakit sa lahat ng lalaki parang mukhang adik at asal adik pa talaga itong naging boyfriend ko. Mama Mia, pagdating namin doon
Sa unahan ng hotel ay binigay niya sa akin ang helmet niya. Sabi niya ako daw ang magsusuot noon para mas safe ako. Pagkatapos nun ay sinuot ko na lang dahil ayoko nang makipagdiskusyon pa. Ang gusto ko na lang ay makauwi ng bahay tapos makapagpahinga ng maayos. Pero hindi ang daan papunta sa bahay namin ang aming binabaybay nung bumabiyahe na kami. Nabigla na lang ako nung itinigil niya ang kanyang motor dun sa may parking area ng City Hall. Friday nung mga panahon na yun, Mama Mia. Gulat na gulat ako kung anong ginagawa namin dito. Anong ginagawa natin dito? Tanong ko. Sabi niya, mag-antay lang daw ako. Hinawakan niya ang kamay ko pagkatapos ay hinila niya ako papunta sa City Registrar's Office. Nagulat ako nung nag-good morning siya sa nandoon at nagtanong kung ano raw ba ang mga requirements para sa magpapakasal. Ano sir, kumuha po kayo ng sedula, tapos birth certificate, tapos sinumar. Ikaw ba ang kukuha, sir? Yes, kaming dalawa kasi magpapakasal na kami. Nagulat ako nung mga panahon na yun, Mama Mia. Hindi ko alam kung paano magre-react dahil nakakahiya naman kung dun pa talaga kami mag-away sa harapan ng registrar officer. Okay ma'am, babalik na lang kami. Kukuha muna kami ng sedula at saka birth certificate. Pag-alis namin ay tsaka ko siya kinumpronta. Ano nangyari sa'yo? Nababaliw ka na ba? Anong sinumar? Anong kasal? Nababaliw ka na yata eh. Sino bang may sabi sa'yong payag akong magpakasal sa'yo? Pagkasabi ko noon ay bigla na lang niya akong hinila sa may bench sa may Simi Park ng City Hall namin. Oh, nababaliw na ako sa'yo. Nababaliw na ako sa pagiging silosa mo. Hindi ko na alam kung papaano ka ba mababalik sa dati. Hindi ko alam kung papaano matatanggal yung galit mo sa akin. Sabi ng mga kabarkada mo, umiinom ka raw dahil nahuli mo kaming dalawa ni Jean na magkayakap. Hindi naman kasi ganun ang ibig sabihin ng mga nakita mo. So ang solusyon mo, kasal. Ni hindi ka mga nagpo-propose sa akin tapos kasal na ang gusto mo? Nasaan yung singsing mo? Eh di magpo-propose ako ngayon. Alam mo, Christian, wag mo na nga akong pinaglololo ko. Anong tingin mo sa kasal? Parang bahay-bahayan lamang? Laro-laro lamang? Tsaka, teka nga, hindi plastic tong mga mata ko. Hindi guni-guni ko ang mga nakita ko. Nakita ko kayong dalawa ni Jean. Love, pwede bang pag-usapan muna natin tong problema nating to? Okay, sige, pag-usapan natin pero please lang. Iuwi mo muna ako sa bahay dahil ang lagkit-lagkit na ng pakiramdam ko. May hangover pa ako. Alam kong haggard na haggard pa ang pagmumukha ko. Etong outfit ko pa to kahapon para sana sa kasal ng kapatid mo. Useless makipag-usap sa'yo ngayon dahil ang init-init pa talaga ng ulo ko. Hayaan mo munang lumamig tong ulo ko. And afterwards, sige, pag-usapan natin ang lahat. Pero pwede bang kumuha muna tayo ng sinumar? Kasi nandito na tayo eh. Tinitigan ko ng masama si Christian dahil napipikon na ako sa kanya. Pero hinatid niya rin ako sa bahay. Pagdating namin sa bahay, same as usual pa rin kasi nandun si kuya. Hindi naman kasi siguro niya duty nung mga panahon na yon. Oh, bakit nandito ka pa? Hindi ka ba papasok sa trabaho mo? Tanong ko. 2 days ang leave na kinuha ko. Alam mo, lagi ka na lang nagli-leave. Makikick out ka na talaga niyan. Hindi, marami pa akong leave credits. Mas importante sa akin na magkausap tayong dalawa. Pwede bang tumambay muna ako dito, love? Bahala ka dyan, sabi ko. Iniwanan ko siya sa sala namin at pumasok na ako sa kwarto ko.
Ilang minutes pa ay lumabas ako para maligo dahil nangangamoy alak pa rin ako nung mga panahon na yon. Buti na lang at hindi ako naamoy ng kuya ko. Nagpaalam ang kuya ko na aalis siya dahil may pupuntahan. After kong maligo at nakalabas na ako ng banyo at nakatapis ako ng tuwalya ay nakita ko si Christian na natutulog sa may sala. Siguro pagod rin siya sa naging kasal ng kapatid niya. Tapos sinundo pa niya talaga ako kagabi at kanina inantay pa niya talaga ako. Around 3 p.m. ay nagising ako dahil ang bango-bango ng amoy ng niluluto sa kusina. Lumabas ako at nagulat ako dahil nandun pa si Christian at nagluluto. Tinanong niya ako kung okay na raw ba ang pakiramdam ko. Nginitian niya ako at eto na naman, lumabas na naman ang dimple niya at lumabas na naman ang pagiging simpatiko at gwapo niya. Okay na ako. Medyo nagugutom lang ako. Ano bang niluluto mo dyan? Sabi ko sa kanya, pero hindi pa rin nawala ang galit at inis ko. Garlic butter chicken, love. Isa sa mga paborito mong potahe. Tamang-tama dahil katatapos ko lang talagang magluto. Halika, kumain na tayo. Nagmumog muna ako at naghugas ng kamay. Pagkatapos ay kumain na kaming dalawa. Pero habang kumukuha at sumasandok ako ng kanin, ay bigla na lang niya akong niyakap mula sa likuran ko. I miss you, love. Sabi niya na ibinulong pa talaga yon sa tenga ko. Huwag mo nga akong I miss you dyan dahil galit pa talaga ako sa'yo. Sabi ko sa kanya pero hindi ko siya pinapaalis sa pagkakayakap niya sa akin. Kumain ka na. I swear makakalimutan mo yung galit mo sa akin sa sarap ng niluto ko. Ano tong niluto mo? May pampalimot ba to? Yes, may pampalimot. Sige nga, matikman nga. Baka sakaling makalimutan kong mahal kita. Umalis ako sa pagkakayakap niya sa akin at lumapit na ako sa mesa, bit-bit ang kaning sinandok ko. Noong kukuha na sana ako ng chicken ay bigla na lang niyang inagaw ito sa akin. Ano ba? Pakakainin mo ba ako o hindi? Pakakainin kita pero sabihin mo munang mahal mo ko. Mama Mia, nagpapabebe pa talaga si Christian nung mga panahon na yon. Eto na naman ang mga kalokohan niya. Ang totoo ay medyo kinikilig na ako. Ang totoo ay medyo nadadala na ako pero pinaninindigan ko pa rin ang galit ko sa kanya. Ilalagay mo ba yung chicken o hindi? Kung ayaw mo yung ilagay dyan, umalis ka na, bitbitin mo na yan at maghiwalay na tayo. Eto na sige na, kumain ka na, sabi niya. Lihim akong napangiti sa tagumpay kong yon. Mama Mia, habang kumakain kaming dalawa ay sinabi niya sa akin na hinahanap raw ako ng mga relatives niya kahapon dun sa may reception ng kasal. Tinatanong raw siya kung bakit wala daw ako, kung nag-break na raw ba kami. Sana sinabi mong oo. Nag-break na tayo dahil malandi kang lalaki ka. Grabe ka naman sa malandi, love. Hindi mo nga ako pinapayagang landiin ka eh. Galit ka pa rin ba sa akin? Tanong niya. Ano sa tingin mo? Alam mo, kaya siguro galit na galit ka dahil mahal na mahal mo ko. Ang feeling mo Habang kumakain kami ay tahimik lamang si Christian. Pero napapansin kong lagi niya akong tinitignan. While ako naman todo snob sa kanya hanggang sa natapos kami. Nung natapos na kaming kumain ay nagligpit na ako ng pinagkainan namin at hinugasan ko na rin ang mga plato. Pero napakakulit talaga ni Christian at eto na naman siya at niyayakap ako mula sa likuran. Habang ako naman ay naghuhugas. Mahilig talaga siya sa pagyakap mula sa likuran. Tapos sinandal niya yung ulo niya sa likod ng leeg ko. Habang yung dalawa niyang kamay ay nakapulupot sa bewang ko. Love, alam mo naman sigurong mahal na mahal kita, di ba? Ilang beses ko nang sinabi yun sa'yo.
sabi niya. Pero hindi ko siya sinagot at pinagpatuloy ko pa rin ang paghuhugas ko. Yung sinabi ng mga barkada mo kagabi na nakita mo kaming dalawa ni Jean na magkayakap, aminin ko, gusto niyang makipagbalikan sa akin kasi sabi niya, ako lang naman daw talaga ang minahal niya. Na-confuse lang daw siya at na-pressure sa kanyang ama kaya siya nakipaghiwalay sa akin noong February. Graduating ako sa college nung naging kami ni Jean, love. May kaya ang pamilya niya at meron silang mga negosyo. At dahil doon, merong gusto ang papa niya na lalaki para sa kanya. Pinakilala ako ni Jean sa pamilya niya at lahat sila hindi aprobado ang relasyon naming dalawa. Pero still, pinaglaban namin ang isa't isa. Until natapos yung training ko sa Bureau of Fire. And I was assigned dito sa hometown natin. Kaming dalawa pa rin ni Jean noon pero dahil sa pressure ng kanyang ama at sa pagiging long distance naming dalawa ay sumuko siya. Tapos nakipaghiwalay siya sa akin. Month of September, before ng birthday ni mama, ay bumalik siya sa pag-contact sa akin pero hindi ko siya pinapansin. Kasi nung mga panahon na yun, nililigawan na kita. Nung mga panahon na yun, dead na talaga ako sa'yo. Alam mo bang sabi ko sa sarili ko noon, na kapag nagkita tayo ulit, tapos single ka pa at single din ako ay hindi ko nasasayangin ang pagkakataong maging akin ka? Bago kita nakita ulit, ay 7 months na kaming wala ni Jean. At ikaw na talaga ang mahal ko. Pwede ba, Christian? Huwag mo na nga akong pagsisinungalingan pa. Hindi ako naging guro para gaguhin mo lang. Kung ako, bakit kailangan mo pa talagang yakapin siya nung yumakap siya sa'yo? Kung wala ka talagang intensyong magloko, anong ibig sabihin sa 20 minutes na video call tapos yung iba pang mga call ninyong dalawa? Anong ibig sabihin nun? Huwag kang mag-deny sa akin dahil nakita ko yun mismo sa messenger mo. Noong mga panahon na to, Mama Mia, ay hinarap ko na siya. So ikaw pala yung nag-open ng chat niya sa akin. Nagulat na nga lang ako nung nagtanong siya sa akin bakit hindi ako nag-reply sa message niya sa messenger. Hindi ko na malaya na nag-chat pala siya kasi na-seen mo na pala. Yes, na-seen ko yung chat niya. Tapos nagantay ako na sabihin mo sa akin ang totoo. Nagantay ako na umamin ka pero wala naman. The next thing I know, nakita ako na kayong magkayakap dalawa. So anong gusto mong isipin ko? Alam mo naman, di ba, Christian? Alam mong malaki ang trust issues ko dahil sa naging past experience ko. Love, kung niloloko kita, kung may tinatago ako sa'yo, sana hindi ko pinagamit sa'yo yung cellphone ko. Pero binigay ko sa'yo yung cellphone ko kasi wala akong sikreto. Hindi kita niloloko. Isa pa, kaya ako siya niyakap dahil umiyak siya nung sinabihan ko siyang ayoko na talaga sa kanya dahil ikaw na ang mahal ko. Sinabi ko sa kanya na makakahanap lang din siya ng lalaking para sa kanya. Yung lalaking magmamahal talaga sa kanya. Higit pa sa pagmamahal na naibigay ko sa kanya nung kami pa. Tapos yung 26 minutes na video call, oo, tumawag siya, nag-video call kami. At nagbigay ako sa kanya ng advice dahil syempre, meron naman kaming pinagsamahan. So kahit wala na kami, tinatrato ko pa rin siyang kaibigan. Friend? Kaibigan? Tapos 26 minutes na mag-usap? Ang tagal naman ng pag-uusap ng magkaibigan na yan. Ngumiti siya, Mama Mia, at pinakita na naman niya sa akin ang dimple niya. Tapos nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag. Nung tapos na kaming mag-usap, mga 3 to 4 minutes siguro siyang nag-share tungkol sa lalaki niya, tungkol dun sa gusto ng papa niya para sa kanya, tungkol sa kung paano siya binugbog nung lalaking yon dahil napakasiloso raw. Sa sobrang siloso nito, kaya siya binugbog nito kapag may nakita itong kausap na lalaki niya. Nag-video call kaming dalawa nung dandun ako sa bahay.
Nung nakita yun ng kapatid ko na si Jean ang kausap ko, ayun, inagaw niya yung cellphone ko at silang dalawa na ang nag-uusap tungkol sa souvenirs and giveaways para sa kasal niya. Kaya binigay ko na lang kay Tin yung phone. Nag-usap silang dalawa. And yung mga sumunod na tawag, oo, tumawag siya kasi nangangamusta siya sa kapatid ko at sa kasal nito. Bakit kailangan sa'yo tatawag? Bakit hindi na lang dediretso dun sa kapatid mo? Tanong ko. Kasi lagi niyang sinasabi na mahal pa rin daw niya ako. Siguro, pasakali lang niya na gusto niyang kapatid kong makausap pero ang totoo talaga, gusto niyang laging sabihin sa akin na mahal pa niya ako sa pag-asang mamahalin ko siya ulit. Pero ikaw na ang mahal ko, love. Huwag mo akong pinaglololoko, Christian. Gusto mo tawagan natin ang kapatid ko? Para naman masabi talaga niya sa'yo na inosente ako. Kinuha niya ang cellphone niya, tatawagan na sana niya ang kapatid niya pero pinigilan ko siya. Sabi ko kakakasal lang ng kapatid niya at nasa honeymoon ng mga ito kaya wag na wag niyang guguluhin dahil sa issue naming dalawa. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay natunaw na rin ang galit ko sa kanya. Pagkatapos ay hinalikan niya ako. Ako naman ay hindi na rin tumanggi. Malalim ang halik naming dalawa. Malalim, malaway, torrid at napaka-passionate. Hanggang sa naging malikot na rin ang mga kamay ni Christian na para bang may hinahanap siya sa katawan ko kahit na wala naman siyang dalang search warrant. Hinawakan niya ang leeg ko hanggang sa pababa sa dibdib ko. Akala ko magaling lang sa pagpatay ng apoy si Christian. Pero magaling din pala siyang magpaapoy ng katawan. Minamasahin na niya ang mga dibdib ko nung mga panahon na yon. Ang mga halik din niya ay bumaba na sa leeg ko. Habang yung isang kamay niya ay nandun na sa pinakapribadong parte ng katawan ko pero nasa labas pa lang naman ng aking suot na damit. Habang yung isang kamay ay nanatili sa isa kong dibdib. Mama Mia, nararamdaman ko na rin ang pagkalalaki ni Christian sa may bandang tiyan ko. Nung gusto nang ipasok ni Christian sa loob ng damit ko, dun sa pinakapribadong parte ng katawan ko ang kanyang kamay, ay bigla na lang may bumisina sa labas. Gulat na gulat ako dahil siya namang pagdating ng kuya ko. Natawa pa ako noon at sabi ko, save by the bell talaga ang pagkababae ko ng kuya ko. Dahil nung mga panahon na yun, hindi ko na naramdaman na tututol ako sa mga gustong mangyari ni Christian. Hindi ko na nararamdaman na pinapahalagahan ko pa ang pangako ko sa sarili ko na kasal muna bago yon. Dahil ang totoo ay handa na akong ibigay ang pagkababae ko noon. Mama Mia, sabi ko sa sarili ko, baka naman talaga kaya kong pigilan yon kahit hindi pa dumating ang kuya ko. Pero nagpapasalamat pa rin ako at dumating si kuya. Alam ko, Mama Mia, na kapag nahuli kaming dalawa ng kuya ko ay magagalit talaga ito. Buti na lang at hindi niya kami naabutan sa ganon at bumusina siya dahil alam niyang may tao sa loob at gusto niyang pagbuksan siya ng gate. Kasi kung nagkataon na pumasok na lang siya bigla-bigla ay hindi talaga namin siya mamamalayan ni Christian. Ako ang sumalubong kay kuya at binuksan ang gate samantalang si Christian ay pumasok naman sa loob ng CR. Pagdating niya ay nagtanong ako sa kanya kung bakit ang tagal niyang lumabas sa CR pero napangiti na lang siya. Alam ko kung anong ginawa niya doon. In short, hindi natuloy ang pakikipaghiwalay ko kay Christian at nagbalikan kaming dalawa. Nung magpasko na ay nag-spend ako ng Christmas sa bahay ni na Christian.
at never na pong naulit yung mainit na eksena sa pagitan naming dalawa. Noong New Year's celebration ay siya nasa bahay nila samantalang ako naman ay nasa bahay namin. Magka-video call lamang kaming dalawa at binabati ang isa't isa ng a very happy New Year at syempre masaya kami. Mama Mia, yung ex niya, actually nag-chat siya sa akin. At first nagalit ako sa kanya dahil Mama Mia, pinakiusapan pa niya kung hiwalayan ko raw si Christian. Total ay 3 months pa lang naman daw ang relasyon naming dalawa while sila ay umabot na ng 2 taon mahigit. Sabi niya mas mahaba raw ang pinagsamahan nila at mas nauna raw siya. If hihiwalayan ko raw si Christian, for sure daw ay may chance silang magkabalikan dalawa. Gusto ko talaga siyang awayin nung mga panahon na yon pero dahil pinalaki naman akong may breeding ng pamilya ko, ay nireplyan ko siya ng maayos. Sinabi kong patawarin niya ako dahil hindi ko yun magagawa kasi mahal ko si Christian. At hindi naman isang laruan si Christian o hindi naman isang karne sa palengke na pwedeng makipagtawaran. Sabi ko sa kanya kung mahal siya ni Christian, tatanggapin ko naman kung silang dalawa ang itinadhana sa isa't isa. Pero hindi na siya mahal ni Christian at ako ang mahal ni Christian, kaya hindi ko bibitawan si Christian alang-alang sa kanya. Pagkatapos noon ay blinak ko na siya sa social media accounts ko. Mama Mia, am I evil? Mali ba ang ginawa ko? Mali ba na blinak ko siya? Pero Mama Mia, alam naman ni Christian na nag-message sa akin yung ex niya. Alam din niya na blinak ko yung ex niya at alam din niya ang sinagot ko doon sa ex niya at wala namang problema sa kanya. Hanggang sa lumipas ang mga araw, dumating ang 3 Kings at birthday din yun ng aking ina. Nagkausap kami ng kuya ko na isusurprise namin si mama at hahandaan namin siya. At dahil pareho kaming dalawang may trabaho, ay madali lang sa amin na mag-set ng plano. Kinuntsaba pa namin ang ate ko na nasa ibang bansa. Mama Mia, nag-ambagan kami para mas malaki-laki ang maihanda namin. At dahil mas malaki talaga ang sweldo ng kuya ko kaysa sa akin, kasi mas malaki naman talaga ang sweldo ng pulis kaysa sa mga teachers, 'di ba? So mas malaki ang naging ambag niya. And of course, pati rin ang ate ko ay malaki din ang ambag. Cake, balloons, decorations lang ang inambag ko at syempre effort ko na rin. Mama Mia, tinanong pa ako ng kuya ko kung pupunta raw ba ang mga kaibigan ko. Bakit kuya? Gusto mo si Ana no? Tukso ko pa sa kanya sa kaibigan ko kasi single pa ang kuya ko that time. Alam mo, baliw ka talaga. Imbis na sagutin mo ko, sinagot mo ako ng isa pang tanong. Sorry naman, pero di ba gusto mo yung kaibigan ko? Oo na. Pero yung kaibigan mo, napakatigas eh. Parang ayaw talaga sa akin. Hindi ako pinapansin sa tuwing chinachat ko siya. Dami kayang babaeng nagkakagusto sa akin pero yung kaibigan mo, parang hindi ako gusto. Alam mo kuya, sisihin mo yung kabaro mong playboy na nakita mismo talaga ni Ann kung paano yan nagloko. Eh ayan, nadamay ka. Sabi ko pa sa kanya. Mama Mia, ganun talaga kaming magkulitan ng kuya ko. Ganun kami kung magbardagulan dalawa. Nung high school nga kami, Mama Mia, ay halos mag-away talaga kami at magsuntukan dahil sa sobra naming pagbabardagulan. Pero nung makilala ng kuya ko ang kaibigan kong si Ann, doon ay bumait na ito sa akin. Kaya alam ko na noon pa lang ay gusto na niya talaga ang kaibigan ko. Ako naman ay botong-boto din kay Ann para kay kuya dahil mabait ito. At alam ko rin na bagay silang dalawa. Hanggang sa dumating ang birthday ng mama. Doon namin hineld o yun sa isa pong beach resort at naligo kami sa dagat. Pero bago kami naligo sa dagat ay hinarana pa namin ang mama ko kasama ni papa, kuya at ni ate through video call.
Tapos binigay na namin ang money cake namin kay mama na na-enjoy din naman niyang hilahin. Mama Mia, akala niya yun na ang malaking pasabog namin sa birthday niya. Pero meron pa pala kaming pasabog sa dagat kung saan nandoon ang kanyang mga relatives at pamilya at syempre iba pang mga bisita na inimbitahan naming dalawa ni Kuya. Nandun din syempre ang palalab ko na si Christian at si Ann at saka si John. Since sila lang namang dalawa ang malapit sa akin at sila lang namang dalawa ang single sa mga kaibigan ko kaya sila ang mas madaling akayin. Masayang masaya ang mama ko dahil sa malaking piging na hinanda namin ng kuya at ate ko. Ang kuya ko that time, Mama Mia, ay todo dikit at diskarte naman kay Ann. Then, Mama Mia, si Christian ay naging malapit na rin sa mga kaibigan ko that time. Mama Mia, kami noon ng mga kasamahan kong teachers ay inisip talaga namin na hindi makakapasok sa bansa ang COVID nung mga panahon na yon. Kasi nga sabi sa mga experts ay hindi daw magso-survive yung virus sa mainit na klima. And since tropical country naman tayo at tropical ang klima natin, akala ko talaga ay hindi mabubuhay si COVID dito. Pero Mama Mia, nagulat at syempre naalarma kaming lahat nung makapasok siya sa Pilipinas. Hindi nga ako nagkamali dahil by the end of January 2020 ay napabalita ang unang case ng COVID dito sa Pilipinas na nasa Maynila na raw. Pero nung mga panahon na yun ay wala pang lockdown. Dumami ng dumami ang mga reported cases hanggang Marso. Sa area namin nung mga panahon na yun ay wala pa pong reported case. So ibig sabihin wala pang COVID sa aming lugar. Month of March, also the birth month of Christian. Noong mga time na yun, Mama Mia, ay may gimmick po akong naiisip. Kinuntsaba ko ang mama niya at iba niyang mga pinsan. Kasi si Christian na lang at ang mama niya ang magkasama dun sa bahay nila at ang isa niyang pinsan na college student. Kasi yung kaniyang kapatid ay dinala na ng asawa nito. 12 a.m. sharp ay tumawag ako sa cellphone ni Christian. Kahit nga sintonado ako ay kinantahan ko siya ng happy birthday song. Siya naman ay tawang-tawa sa kanta ko at ang sabi pa niya ay pwede raw akong sumali sa I Can See Your Voice sa may TV. Pagkatapos kong kumanta ay patuloy pa rin ang pag-uusap naming dalawa. Mama Mia, masayang masaya kami. Love, your gift is coming. Buksan mo ang pintuan ng kwarto mo, sabi ko. As in, now na? Parang nagulat siya, Mama Mia. Hindi na ako nag-response pa sa tanong ni Christian kasi bumangon na siya at pinagbuksan na ang pintuan ng kwarto niya. Gulat na gulat siya nung makita niya ako na may hawak ng cake na may kandila pang sinendihan. Surprise love, happy birthday, sabi ko. Mama Mia, yun ang unang birthday na celebrate namin ni Christian bilang kaming dalawa. Tapos na akong kumanta, so it's time for you to blow your candle and make a wish. Hindi na kailangang mag-wish kasi grinant na ng Diyos ang pinakagusto ko kasi nandito ka na, love. Mama Mia, may pagka-OA pa talaga itong si Christian. Pagkatapos noon ay kumuha siya ng icing at pinahid yun sa ilong ko. Sobra-sobra ang kasiyahan ko nung mga panahon na yun. Tuwang-tuwa kaming lahat at kumain kami ng cake. Pagkatapos noon ay bumalik na sa kwarto ng mama niya ang kaniyang mama at sa kwarto naman ng pinsan niya yung kaniyang pinsan. Kaming dalawa na lang ang naiwan ni Christian at nasa loob kami ng kwarto niya nung mga panahon na yon. Bigla niya akong hinila at niyakap. Love, birthday ko naman. Baka pwedeng pagbigyan mo naman ako. Ayoko, love, baka mabuntis ako. Patay talaga ako sa papa ko.
Tumawa siya, Mama Mia, at ang sabi niya, ang dumi daw ng isip ko, hindi naman daw yun ang ibig niyang sabihin. Sabi niya, ang gusto niya ay dun lang ako matulog sa tabi niya. Bakit daw ang advance kung mag-isip? Tumawa na lang ako at sinabi kong kasi napaka-pilyo niya kaya naisip kong yun ang ibig niyang sabihin. Nagpapakute siya at syempre, nag-promise siya na hindi niya ako gagalawin. Magbibehave lang daw siya. Hindi daw siya lalagpas sa boundary naming dalawa hanggat wala pang permission mula sa akin. Mama Mia, hindi pa nga ako sumasagot sa tanong niya at sa pakiusap niya ay bigla na lang niya akong hinalikan ng pagkatamis-tamis. Magkahalo kasi ang cake sa mga bibig naming dalawa, kaya naman mas lalong tumamis ang halik na yon. Nung mga panahon na yon ay nakakandong na ako sa kanya habang siya naman ay napaupo sa kaniyang kama. Mabilis niya akong niyakap, Mama Mia. At habang naghahalikan kami ay hindi ko na talaga mapigilan ang sarili ko. Mama Mia, pati si Christian ay hindi na rin napigilan ang kaniyang sarili. Bumababa na ang kaniyang mga halik mula sa leeg ko hanggang sa balikat ko. Hanggang sa dumating na sa may cleavage ko, Mama Mia. Hindi ko na talaga napigilan pang mapaungol noon. Pinigilan ko naman si Christian at ang sabi ko baka mahuli kami ng mama niya o kaya ng pinsan niya. Pero ngumiti lamang si Christian sa akin. Pagkatapos noon ay tumigil na siya. Yun talaga ang pinakagusto ko kay Christian kasi nire-respeto niya ako. Kahit na nag-aapoy na ang katawan niya at kahit na ramdam ko ang kagustuhan niyang may mangyari sa amin kapag sinabi kong tigilan niya ay tumitigil talaga siya. Hindi ako bumigay kay Christian noon kahit mahal na mahal ko siya. Hindi ko rin i-deny, Mama Mia, na sa tuwing magdidikit ang mga labi namin sa isa't isa ay nararamdaman ko talaga ang sobrang init at syempre pagnanasa. Pero syempre, Mama Mia, sabi ko sa sarili ko, mas powerful pa rin ang utak kesa sa katawan. And true love respects and waits. Kaya nga kami naghiwalay nung second boyfriend ko, Mama Mia, kasi hindi ko maibigay ang sarili ko sa kanya. Pati rin kay Mark, kaya siya naghanap ng ibang babae, kaya siya nambuntis ng iba. Kasi sa tuwing gugustuhin niyang may mangyari sa amin ay humihindi talaga ako. Natatakot kasi ako sa sarili ko, Mama Mia. Natatakot ako dahil sa nangyari sa ate ko. Nabuntis kasi ang ate ko ng long-time boyfriend niya. Pero nung nabuntis na siya ay iniwanan na lamang siya nito bigla. Imagine, magsi 6 years na sila tapos nagawa pa rin niyang iwan ng ate ko. Nakita ko kung paanong na-broken ang ate ko, Mama Mia. Nakita ko kung paano siya na-depress. Kung paano na-depress ang buong pamilya ko dahil sa nangyari sa kanya. Kung paanong halos mamatay din ang papa't mama ko dahil hindi makabangon mula sa pagkakalugmok niya si ate nung iniwanan siya ng boyfriend niya. Buti na lang talaga at may nakilalang foreigner ang ate ko na minahal pa rin siya. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay nakunan pa talaga ang ate ko dahil sa sobrang depression na naramdaman niya nung iniwanan siya ng boyfriend niya. Halos mabaliw-baliw noon ang ate ko at halos gustuhin na rin niyang putulin ang sarili niyang buhay. Kaya nakakatakot, natatakot ako sa ganon. Kaya sabi ko, gusto kong makasiguro. Kapag ako na, gusto kong kasal muna bago may mangyari sa aming dalawa. So after nun, Mama Mia, ay hinihatid na ako ni Christian sa bahay namin. Past 1 a.m. na yon ng madaling araw. Iniwanan ko na lamang ang motor ko sa bahay nila at ang motor niya ang ginamit namin. Mga 15 to 20 minutes naman ang biyahe mula kina Christian papunta sa amin, so okay lang. Kinabukasan ay
Nag-duty ako ng puyat pero ayos lang din naman dahil nagustuhan naman ni Christian ang sorpresa ko. At pagkahapon ay nakike-celebrate ako ng birthday ni Christian. Kaming dalawa ni Kuya ay nasa gate pa lamang ay rinig na rinig namin ang ingay ng mga kasamahan ni Christian sa trabaho na nagkakantahan, nag-iinuman at nagtatawanan. Sumabay kasi ako noon sa kuya ko kasi papunta na siyang duty. Pero bago pa siya pupunta sa station ay sabi niya makikikain na lang daw muna siya sa handa ng birthday boy. Mama Mia, nagulat ako nung nandoon si Jean, ang ex ni Christian. Nagulat ang kuya ko at nagtanong ito kung sino yon at sabi ko ex yun ni Christian. Sabi niya, napakaganda at napaka-sexy daw ni Jean. Ano raw nakain ni Christian at iniwanan niya ito at pinili ako. Medyo nasaktan ako noon pero syempre hindi ko pinahalata dahil ganun naman talaga kaming magbardagulang magkapatid. Alam mo ikaw kuya, hindi ka pa nga sinasagot ni Ann? Yang style mo, hindi ka talaga masasagot. Nakakita ka lang ng sexy at maganda, ayan ka na naman, nagiging chick boy ka. Sige, susumbong talaga kita kay Ann, sabi ko. Uy, hindi ako chick boy. Bawal ba akong mag-appreciate ng maganda? Maganda naman talaga siya at sexy. Pagkatapos noon ay hindi ko na pinakinggan ng kuya ko. Akala ko talaga ay babatukan niya ako dahil kinakantahan ko siya. Pero alam mo, B, gwapa ka naman talaga. Swerte sa'yo si Christian. Kasi professional ka rin. Matalino. Tapos magaling pa sa bahay. Tapos magaling ding mag-billiard. Kaya bagay din kayo ni Christian. Sabi niya. Parang binawi niya yung sinabi niyang anong nakain ni Christian at hiniwalayan nito si Jean. Mama Mia, pagkatapos noon ay kumain na kami. Nung mga panahon na yun ay meron ding mga ibang bisita si Christian. Ang kuya ko naman ay lumalandi nung mga panahon na yun. Kasi binapansin din siya ni Jean. Kaya lagi kong pinapaalala sa kanya na baka naman hindi talaga siya sagutin ni Ann. Nung dumating si Christian Mama Mia ay siya naman ang pag-alis ng kuya ko. Inantay ng kuya ko si Christian para magpasalamat sa pagkain kaya nung dumating si Christian ay umalis na rin ito. Nung kaming dalawa na lang ni Christian ang magkausap ay tinanong ko siya kung kailan dumating yung pinsan niya at yung ex niya. Sabi naman niya Mama Mia ay kani-kanina lamang daw. Love, huwag kang uminom ng marami ha, kasi ihahatid mo pa ako. Nasaan naman pala ang motor ko doon? Pwede naman akong mag-drive kasi iniwanan ko yung motor ko dito, di ba? Kanina. No, hindi. Hindi ka uuwi. Dito ka matutulog dahil nagpaalam na ako sa kuya mo. Pinagpaalam na kita at umokay na siya tapos sabi niya siya na lang magsasabi sa papa't mama mo. Kaya dito ka na matutulog, please. Nagpaalam na pala siya kay kuya so okay sa akin yon. Okay sa akin dahil pumayag naman ang kuya ko sa pangako ni Christian na walang mangyayari sa aking masama. Naisip ko Mama Mia mas mabuti talagang dito ako matutulog dahil baka eksena naman itong ex niya na fresh pa. Tapos fresh pa rin sa isip ko kung paano niya ako pinakiusapang hiwalayan ko na lang si Christian. Tapos pakiramdam ko talaga Mama Mia ay walang delikadesa din itong ex ni Christian. Mahal pa naman niya si Christian at ilang beses na rin siyang inayawan ni Christian tapos nakiusap pa siya sa akin na hiwalayan ko si Christian. Pero ang kapal pa rin ng mukha niya na pumunta dito at makiselebrate sa birthday ng boyfriend ko. Hindi naman masyadong marami ang bisita. Kinagabihan ay makakasama lang niya sa kanyang trabaho at mumunting mga relatives ang nandoon. Parang fiesta yung style.
Hanggang mga 10 p.m. na ay medyo tumahimik na ang paligid. Iilang mga kasamahan na lang ni Christian ang nandoon at nagiinuman. Bumaba ako ng kwarto para uminom ng tubig at umihi nung naabutan ko sina Shane at Jane sa may kusina at nag-iinuman pa. In-invite nila akong tumagay pero syempre umayaw ako. Aside sa ayoko silang kainuman ay natatakot din ako at baka kung anong magawa ko kapag nakainom ako. At baka naman hindi ko mapigilan na may mangyari sa amin ni Christian kapag lasing ako. Sol, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Jean sa akin nung lumabas ako ng CR at inaantay pala niya ako. Nag-usap kaming dalawa ni Jean sa may dirty kitchen. Yun bang hindi kami masyadong nakikita ng maraming tao, lalo na ng mga tao mula sa sala. Gusto kong humingi ng sorry sa iyo, Sol. Sorry talaga dahil inistorbo ko kayong dalawa ni Chan. Nawala ako sa sarili ko and naging desperada ako. Hindi kasi ganun kadaling kalimutan si Christian kasi siya talaga ang first love ko. Sol, siya ang tao na kapag kasama mo, mararamdaman mo talagang ang ganda ng buhay kahit marami pang mga pagsubok. Alam mo ba na naging kami dahil sa billiard? Kasi sumali siya dun sa billiard competition ng college kami. Sabi niya if ever manalo siya, dapat maging kami na raw. And indeed, siya ang nanalo so naging kami. At nung naging kami na, pinaramdam niya sa akin na love is so beautiful. Kahit pa nga ang daming ayaw sa relasyon namin lalo na ang papa ko. Pero pinakita niya sa akin na may kinabukasan ako sa kanya. But sad to say, I gave that up dahil sa pagiging long distance naming dalawa at dahil sa pressure ng pamilya ko. I thought kasi na makakalimutan ko lang din siya pero wala. Siya pa rin. The moment na handa na akong ipaglaban siya, handa na akong magsettle kasama siya. Handa na akong hiwalayan yung lalaking gusto ng papa ko para sa akin, ay huli na ang lahat dahil nandyan ka na. Dahil ikaw na at hindi na ako. Pero alam mo ba, I tried to win him back nung kasal ng kapatid niya. Kasi wala ka nun eh. So I thought, baka binigyan kami ng chance ng tadhana para makapag-usap. Pero prinangka niya ako. Sabi niya, hindi na raw talaga ako at ikaw na raw. Hindi pa rin ako nadala. Hindi pa rin ako makapaniwala na ganun lang kadali para sa kanya nakalimutan ako. So yun, lagi ko pa rin siyang chinachat at tinatawagan. Pero doon ako natauhan nung blinak na niya ako. Ano? Blinak ka niya? Oo. Baka isipin mo, Jean, na ako ang may pakana nun ha. Hindi ko siya sinabihan na i-block ka. I know, kasi sinabi niya sa akin nung tinanong ko siya. Actually, nandito ako para sa dalawang bagay. First, gusto kong sumama sa trip ni Shane para ma-enjoy ko ang buhay at para makamove on ako. Second, para makita ka at si Christian para makahingi rin ako ng tawad sa inyong dalawa. Nakapag-usap na kaming dalawa ni Christian kanina and I could say natanggap ko na talaga ang totoo. I'm letting him go. I wish you and Chan all the best in life. Sana mapatawad mo ko sa pang-iistorbo ko sa inyo, Sol. Sorry talaga. Mama Mia, naramdaman kong sincere si Jean sa paghingi niya ng tawad sa akin dahil muntik pa talaga siyang maiyak. Bilib ako sa kanya dahil grabe ang pagpipigil niyang tumulo ang luha niya. Of course, dahil parehas namang kaming babae ay naramdaman ko ang heartaches niya at naawa din naman ako sa kanya. Pero at the same time, saludo ako sa kanya dahil matapang siyang inamin ang pagkakamali niya at piniling mag-move forward. Mama Mia, isa pang kinabibiligan ko ay si Christian. Now alam ko na, 100% na talaga akong naniniwalang mahal niya ako. No more Jean and no other woman. Talagang mas lalo ko siyang minahal nun. After kami mag-usap ni Jean ay niyakap niya ako.
Nakipag-ayos din ako sa kanya ng walang halong plastikan. Saludo ako sa babaeng ito. Hindi lang talaga siya maganda at sexy, pero mabait din pala siya. Naging okay kaming dalawa. Ang totoo niyan ay hindi nga ako bumalik sa kwarto ni Christian at nag-usap at nagtsikahan na lang kaming tatlo ni Shane. Mama Mia, naging masaya ako at naramdaman kong hindi plastic ang pakikitungo nila sa akin. The next thing I know ay nagising na lang ako kinabukasan na nasa tabi ko na si Christian at nakayakap sa akin na matulog. Hindi ko alam kung anong oras silang natapos ng kaniyang mga kasamahan sa pag-iinuman dahil nauna na akong pumasok sa kwarto para matulog. Mama Mia, unti-unti kong tinatanggal ang kamay niya sa pagkakayakap niya sa akin para hindi siya magising. Bumaba ako para syempre makisama at makimingle sa mga tao sa baba. After kong uminom ng kape, ay umuwi na ako gamit ang motor ko na iniwan ko kina Christian nung sinurpresa ko siya ng birthday sa lubong niya. Hindi ko na inantay si Christian na magising. Umuwi na ako, Mama Mia, dahil wala na akong dapat pang bantayan sa kanilang dalawa ni Jean. The truth is, maginhawa na ang puso ko. At isa pa, Mama Mia, tumawag sa akin ang mama ko at ang sabi niya hindi raw makakapunta ang cashier ng karinderya namin dahil may importante daw itong lakad. At ang mama ko naman ay may meeting kaya kailangan kong pumunta doon para tulungan siya. Mama Mia, habang nag-i-increase ang pagmamahal naming dalawa ni Christian sa isa't isa, ay siya namang pag-i-increase ng dami ng COVID-19 cases hanggang sa nakapasok na rin ito sa lugar namin. Sinuspende ang commencement exercises at ang graduation rites. At doon, ginanap ang unang virtual graduation. Mama Mia, walang brigada eskwela na nangyari. Lahat ay talagang natigil ang mundo dahil sa lockdown. Sunod-sunod ang mga pinauso ng mga netizens na tumatambay lang sa kanilang bahay. Baking, pagiging plantita at plantito, talamak din ng mga trending videos sa TikTok nung mga panahon na yon. Mama Mia, ako nung mga panahon na yun ay bored na rin. Naglilinis na nga ako kahit wala na akong dapat pang linisin. Halos lahat ng K-dramas, China dramas, Thai dramas at mga movies sa Netflix ay pinanood ko na. Kaming dalawa naman ni Christian ay lagi kaming magka-video call, magka-chat. At pumupunta pa rin si Christian sa bilyaran namin at makikipaglaro. Mama Mia, temporary close din ang karinderya at bilyaran namin nung mga panahon na yon. Kaya kaming dalawa lang talaga ni Christian ang nasa loob ng bilyaran at naglalaro. Si kuya naman nung mga panahon na yon ay halos hindi makauwi ng bahay kasi kabilang siya sa mga frontliners. Ako ay wala akong trabaho noon dahil wala namang klase. Pumupunta lang kami sa school kapag pinapatawag kami ng school head. Sina Christian naman ay nauuso sa kanila ang skeletal framework sa trabaho. Usually mga paperworks at reports ay ginagawa na lang sa bahay. Pero syempre, kailangan pa rin nilang mag-report kung may importante silang pupuntahan sa opisina. Kasi kailangan din na merong nakatoka doon kasi paano kung may masunugan? Isa din po sila sa tinatawag na dakilang frontliners. Until September of 2020, Mama Mia, nag-undergo kami ng training ng mga co-teachers ko sa new normal system of education. Inorient kami sa blended and modular learning modality na gagamitin namin sa mga bata since napapabalita na October bubuksan yung klase gamit ang modular and blended learning modality. Month of September, Mama Mia, nagulantang na lang kami sa balita ng pinsan ni Christian na nasa quarantine facilities. Mama Mia, kasi nag-COVID positive ito. Ang totoo niyan, Mama Mia, nag-COVID positive si Christian din at quinarantine. Walang paglagyan ng kaba at takot na naramdaman ko nung mga panahon. Kahit ano na lang ang mga negatives na pumapasok sa isipan ko. Mama Mia, tumatawag ako kay Christian at sinasagot naman niya ang tawag ko kahit na nasa quarantine facility pa siya.
Doon pala lumabas na positive si Christian nung nagdala sila ng isang pasyente doon. Mama Mia, hindi po madali na ang isang mahal mo sa buhay ay magpositibo sa COVID at hindi mo pa mapuntahan at hindi mo maalagaan. Grabe nga ba naman talaga ng kwentong ito. Nako, nagka-COVID pa talaga si Christian. Ano kayang mangyayari kay Christian? Sana naman wala. Sana naman maayos lang siya. Sana naman hindi sad ang ending nito. Nako, bukas po, tatapusin na natin ang kwento ni Christian. Yes, bukas. Kahit ganong haba pa ito, tatapusin na natin bukas. Hindi na tayo aabot ng linggo. Anyways, maraming salamat sa inyong suporta and don't forget to 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 click the like button and share this video, and syempre subscribe nyo na rin at click the notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ating i-upload. Ang part 1 at part 2 pala ng kwentong ito, kung hindi nyo pa napakinggan, ay nasa baba sa description box po yung link. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako pong muli si Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.